Let's go! Sa video na ito, isasama namin kayo sa aming 3 araw na paglalakbay sa Hilagang Luzon, kung saan bibisitahin natin ang ilan sa mga pinakasikat na tourist spot na matatagpuan dito. Okay. Kaya tara, samahan nyo kami sa 3 araw ng paglalakbay dito sa Hilagang Luzon. Touchdown na tayo mga tres. Ito na ang araw na pinakahihintay ng aming grupo, ang muling makalibot sa norte. Dahil ngayon, masanda na kami, hindi lang sa mga gamit para sa vlogging, kundi pati na rin sa mga dapat namin gawin upang maipakita sa inyo ang ganda ng lugar mula sa sikat na mga tourist spot hanggang sa mga tagong paraiso. Pero dahil maaga pa tayo para sa aming ride out, pupunta muna tayo sa isang event na sinet ng Metro Boy sa may Spec G. Sakto rin ito kasi hindi naman ito gaanong kalayo mula sa aming meetup place. Alright mga katros, good evening. Biyahe tayo ngayon. Yung inabangan ng grupo itong ride na to, tayo magno-North Loop. Tama natin si Charles and yung bago natin tropa, si Mario Campos. Vlogger din siya, no, mga katros. Mamaya mamimit natin sila. So ang call time namin is 11. Medyo maaga tayo kasi pupunta muna tayo sa Metro Boys dahil may General Assembly, may ibababang rides, no? Kasama tayo doon magbababa ng rides para sa darating na April, no? May malupit na ride tayo na gagawin kasama Metro Boys. Kaya didiretso muna tayo doon para ibaba yung mga info ng ride. Then diretso na tayo ng meetup. So yeah, tayo na natin ng Metro Boys. So yeah mga katros, nandito na tayo. Dito. Boss. Sina ako. Alta ako. Nala ako. Uy, ito na naman. So ayun mga katros, ride out na tayo. Tara tayo sa meetup place. Yeah. Doon na yung mga tropa pips natin naghihintay. Saktong 11 PM nang dumating ang mga makakasama natin sa ride. Matapos sa mabilisang kamustahan, agad kaming kumilos at inayos ang aming intercom na gagamitin sa ride. Pagkatapos nito, agad na rin kami nag-ride out upang maiwasan ang mga matitinding traffic sa MacArthur Highway. So ayun mga katros, kompleto na tayo. Dapat kami tayo magno-North Loop. Tatansyahin natin kung magkano yung gagastusin natin for 3 days 2 nights na ride dito sa North Loop. Then puntahan natin yung mga solid spot dito sa norte. Yung iba skip na namin, may mga bago kami spot na nakita na pupuntahan natin, no? I-apply natin dito sa North Loop natin. Sa gagawin naming North Loop, susundin namin ang nakasanayang ruta ng mga riders. Dati kasi sinubukan namin mag-counterclockwise na loop at isinama ang baler sa aming ruta. Dito kami nagkamali noong una dahil sobrang haba at nakakapagod ang naging biyahe. Kaya ngayon, magsisimula tayo sa Manila at magmomotor ng mahigit 569 km bago makarating sa Pagudpod, kung saan tayo magpapalipas ng unang gabi.
Pero hindi pa man kami nakakalayo, naabutan na namin ang matinding traffic mula Valenzuela hanggang Bulacan. Kaya minabuti muna namin magkanya-kanya ng pwesto hanggang sa malagpasan namin ang matinding traffic dito sa MacArthur Highway. Sa ganitong paraan, hindi na rin kami mag-aaksaya ng maraming oras. Bukod pa rito, ramdam na ramdam namin ang init mula sa mga sasakyan na ipit sa traffic, lalo na't naka full gear pa kami. So yun mga katros, dito na tayo sa La Union. Kakapasok pa lang natin, dito kami sa May Uno. So nagpahinga lang kami muna dito dahil sobrang lamig ng biyahe. Tsaka mga isang oras kalahati, nandoon na tayo sa Ilocos Sur. So mapapaaga kami kung tuloy-tuloy kami. Yun yung first destination namin, no, na pagdodrone na namin. Kaya papahinga lang kami dito saglit. Pero papaaraw dahil naghanap din kami ng best ni Gerald dahil wala siyang best, nakalimutan niya. So baka mamaya tiyempuhan tayo dito kasi dun sa Pangasinan pinalusot siya. So dito hindi natin alam kung papalusutin pa tayo, kaya ayun lang, hanap-hanap din kami ng best dito. Mamaya kung ano yung madadaanan natin. Pahinga lang tayo dito. Lamig, grabe, sobrang lamig mga katres. Kala mo nasa Baguio tayo. Although nasa ilalim tayo ng Baguio, pero yung grabe, lamig. Iba yung feeling ng lamig dito. Solid yan. So yeah, update ko kayo mamaya. Alright mga katres, rider na tayo. Time check, alas 5 na. Sakto na to. Grabe, hamog. Sobra. Kaya pala ang lamig. Ang bilis mabasahan ng helmet. Lalapag mo lang, basahan na agad sa sa hangin eh. 2 hours mga katres, nasa na tayo. Ilocos Sur. Makalipas ang 8 oras na pagmumotor, narating na namin ang arko ng Ilocos Sur. So, nandito na tayo sa may Ilocos Sur. So, magbe-breakfast muna tayo dito. Dito na rin kami nag-almusal upang makapag-recharge hindi lang ng aming katawan matapos ang ilang oras na pagmumotor, kundi pati na rin ang aming mga kamera at intercom. Mula rito, babiyahe pa kami ng 183 km patungo sa susunod naming destinasyon. So ayan mga katres, tapos na tayo kumain. On the way na tayo sa Vigan. Next destination natin, Vigan. Solid. Nakailan ako rice. Parami tayo ng rice doon Sakto lang, haba din ang binayahin natin kanina. Almost 8 hours, no? May marami kami stopover dahil sa sobrang lamig ng biyahe kanina. Okay. So baka mag-ano lang kami dito sa Vigan, mag-snacks lang. Yung empanada, kasi ang unang plano kasi sa Vigan tayo magla-lunch, pero sobrang aga natin. Papaga tayo mag-lunch pag kumain na tayo sa Vigan. So ganun lang gagawin natin. Tikman natin yung empanada ng Vigan. So bali may 5 hours pa tayo na biyahe mga katres. Mula dito sa Ilocos Sur hanggang dun sa South Beach kung saan tayo mag-stay na isang gabi. Halos parang natutulala na ako. Sumusog. Ilang minuto pa lang kaming umalis sa arko ng Ilocos Sur nang bigla akong makaramdam ng antok. Marahil dahil sa kulang na tulog at kabusugan. Kaya minabuti kong huminto saglit at magpahuli sa kanila. So ayun mga katros, nagpahinga lang tayo ng saglit. Medyo inaantok-antok ako eh. Inauna ko na sila. Isa lang naman yung pupuntahan namin, Vigan. Pahinga lang ako saglit. Inaantok ako eh. Kahirap mag-drive na ang inaantok. Okay, mukhang all goods na ako. Sarado naman, di naman masyadong malayo sila sa akin. Kaya sila. Nasaan na sila? Dahil arangkada, daming truck. Kaya mga katres, ride out na tayo. So change of plan, Madoong Andam na kami. Dahil wala naman kami masyadong
masyadong gagawin sa Bigan. So doon na kami magre-rest para masulit naman namin yung South Beach. Kasi mas maganda kasi makapag-swimming sila doon. So tara, let's go mga katres. Tayo Magdongan Dam. Matapos namin mapagpasyang alisin sa aming ruta ang Bigan at dumiretso na lamang sa Mangoto Dam. Naisip namin na mas sulit ito dahil magkakaroon pa kami ng maraming oras upang ma-enjoy ang waterfalls doon. Total, wala rin naman kaming gaanong gagawin sa Bigan. Sa ganitong paraan, mas mapupuntahan pa namin ang ibang tourist spot na nasa plano namin. At maaari pa naming maabutan ang sunset sa Pagudpod o South Beach. Drone ka, Cha. Nice, touchdown Ilocos Norte. After another 2 hours driving mula sa Quirino Bridge, narating na namin ang bayan ng Dingaras, kung saan matatagpuan ang sikat na waterfalls ng Madongan Dam. Sabi pala pagkalooban na itong dam na to. Na pa tayo pasok ng pasok sa looban eh. Pero 5 minutes na lang, nandito na tayo. Grabe. Ayan, Madongan. Lapit na tayo. Masisilayan na natin ang Madongan Dam. Para makalapit yung motor natin. Wow! Ganda ng tubig ah. Linis oh. Linis ang tubig. Nice. Sarap ng tubig. Parang dyan lang, sold na ako eh. Sarili sila swimming pool mga katres. Gandang tanghali po. Saan po yung Madongan Dam? Dire-diretso lang po. Salamat po. Yeah. Hindi ba dito? Yun. Hey. Rough road. Tayo muna tayo. Sakit sa puwet. Yeah! Woo! Touchdown! Madongan Dam. Kaya sila. Hey! Ganda mga katres. Pwede ipasok yung motor doon, hanggang doon. Kaysa ipaparking natin dito sa taas, walang paparkingan. Pwede ipasok yung motor doon, pababa. Hanggang dito, ba na tayo para maligo. Ingat lang tayo dito dahil medyo madulas. Ang bato. Safe lang. Pero okay lang naman to. Dito tayo sa gilid. Yan. 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 Okay. Okay. Magkano po? Magkano po entra? Magkano yung cottage, ate? Okay na. Ay, doon na lang daw tayo magtanong. Baba na tayo. Okay na, 10 pesos lang. Okay na, 10 lang. Baba na tayo dito. Ingat lang ha, dahan-dahan ha. Okay. 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 Let's go. Let's go Lakers.
daw mga katres, tayo'y maliligo na. Hindi na namin pinalampas ang pagkakataon na makaligo sa magandang spot na ito at ma-refresh ang katawan namin sa malamig na tubig ng dam. Kahit na kaunting oras na lang ang inilaan namin para dito. Ready? 1, 2. Alright mga katres, ride up na tayo. Magpapagas muna kami bago tayo pumunta sa next destination natin, Bangi Windmill. So nagastos natin ngayon dito sa cottage is 500. Yan, nagati-hati kami, bali tig 125 kami. Tapos yung parking fee or environmental fee is 10 pesos. Yun, dun kaya magbabayad sa taas. Binayaran na namin, bali 135 tayo, bali 135 yung ginastos natin ngayon. Grabe, sarap maligo. Solid yung tubig, ang sarap sa sa katawan. Ay. Yeah. So punta na tayo ng Bangi Windmill. Napapagas muna si Cha dahil 5 liters lang yung niya, yung gas tank niya. Medyo marami nabawas dun sa itinerary natin mga katres, gawa nga ng dahil maraming aberya, mga antok, ayan, pagod, puya talaga sobra. Ayan, nakalaban namin sa biyahe natin ngayon North Loop. Grabe. Kaya kung magna-North Loop kayo mga katres, yun, recommend ko sa inyo na gawin nyo 3 days. Kung kaya nyo, bahala kayo kung kaya nyo ng 2 days. Pero mas maganda talaga 3 days, tapos may sapat kayo na tulog para malibot nyo ng maayos at maplano nyo, no? Hindi masira yung ride nyo. Kasi sayang, ganda dito sa norte, daming masarap, daming magandang pusyalan, madaming magandang pwedeng puntahan. Hindi tayo nakakain ng empanada. Siguro mamaya, siguro hanap tayo makakain ng empanada. Gusto ko kumain ng empanada dito, solid empanada dito eh. Sa Pagudpod meron tayong makita. Pala kami pupunta dun sa Batanes of the North. Siguro bukas na yon. Tsaka sa Pagudpod Viaduct para dun sa sunset. Kasi pa lang, alas 4 na, dito pa kami sa Madongan Dam. So 3 hours pa yung biyahe namin papunta ng transient. So gabi na yon, wala na sunset na. Babawi na lang tayo sa sunrise. Then swimming tayo sa South Beach. Siyempre magpapalagpasin talaga yan ang beach ng Pagudpod, crystal clear at white sand beach, para ka nagpunta ng Boracay. Yeah, grabe, kaya magsalita off-road magbugan yung daan eh. So yeah, kita-kits tayo mamaya mga katres sa Bangi Windmill. Napagas na kami nila Charles. Go! Dahil medyo late na kami nakaalis sa Madongan Dam at may halos 3 oras pa kaming biyahe, nagdesisyon na kami na skip ang natitirang tourist spot na balak sana naming bisitahin at dumiretso na sa aming transient. Wala, hindi rin tayo makapag-picture, walang ilaw eh. Dilim pa. So yun, what's up mga katres? Good morning. Welcome sa day 2 natin dito sa North Loop. So nung sinabi ko kagabi pala na hindi natin napuntahan yung Batanes of North, ngayon natin siya pupuntahan. Titempohan natin yung sunrise. So ngayon, backride muna tayo. Dahil maingay yung motor natin, maraming bahay na tayo madadaanan. Kaya muna tayo, backride muna tayo kay Gerald. Tsaka 15 minutes lang naman yung biyahe, then balik tayo dito para maligo sa South Beach.
Oo, kaya yan. NMAX ADB kinayan. NMAX ADB. Kaya. Aerox to. Sayang, maganda yung view sa taas. Kaya yan. Madali lang yan. Hindi yan madulas. Bato yan, bato. Hey, Gerald. So, dito na tayo mga katres. So, papanikin na nila. Napanikin natin kasi ito dati. Ay, sila naman. Hey. So, tayo kasi na-experience na natin. Kasama si Upwards. Ay, siya. Hey. Oh. Ganda doon bro. Sige, alalayan kita. Sige lang. Hey. Sobrang taas kasi yan. Kaya medyo yung ibang motor na nagkahalangan. Pero kaya ng motor to mga katres. Dahil kinaya ng ADB, NMAX. Ayan, si Aerox. So, kaya siya. Ito kasi view mga katres. Hindi mo sasayangin paningin yan. Sayang yung motor natin. Dahil pala dinala ko kasi. Pero napag-picture na kasi tayo dito last time. Ayan, sunrise oh. Dito sa part na to, kita na namin. Pero abangan natin yan. Ayan. Ano nakikita nyo? Solid. Ewan ko lang kung makapag-drone sila. Dahil, ang lakas na naman ng hangin. Ayan, nakita mo. Kapagasmasin daw yung halaman. Ito talaga yung paborito namin part sa bawat paglalakbay namin. Yung makakita ng magagandang tanawin, kasabay ng pag-enjoy sa masarap na simoy ng hangin at pagsalubong sa haring araw. Nakaka-recharge ng katawan na tutak. Bihira lang kasi makakita ng mga ganitong solid na spot. Kaya kung minsan, hindi na namin namamalayan na sobrang tagal na pala namin dito dahil sa ganda ng tanawin. So ayun mga katres, so tapos na tayo dito, picture, video. So tayo naman ay magsiswimming sa South Beach. Let's go! Diretso sa South Beach na tayo. Wala, abot na naman yung motor mo eh. When I was 17, before necessity affected me, still living out some dream of never standing still. The poison pill I ran from always seemed to be bigger than the dead. Majorities of all the games we played, a wild maze of flashing memories. I'd live it all again. Sa wakas, napuntahan muli natin ang magandang white sand beach at kulay asul na dagat ng South Beach. Marami man tayo na-escape na tourist spot dahil sa mga aberya at pagod mula sa ilang oras na pagmumotor mula Manila hanggang Pagudpod. Pero alam mo kung anong maganda doon? Nasulit natin at napuntahan ang mga nakatagong solid spot na makikita mo lang dito sa Ilocos. Nasa kalahati pa lang tayo ng loop mga katres. Abangan nyo pa ang mga susunod na mangyayari sa part 2.